Yun, nagbabalik na naman ho tayo. Now, ay kung saan ho kayo naroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ano ho? Ay siya, ay kamusta ho kayo? Sana ho kayo ay ayos laan diyan. Ano bang weather ngayon dito sa Edmonton, Alberta? Negative 3 yata, ano? Ay siya, ay tawag daon, ako ho ay nag-undertime, ay ang mahal na Reyna ay andito na sa sa ARC, sa Alberta Reproductive Center, ano ho? At malalaman nyo ho kung bakit ho kami narito ngayon, ano? Ay siya, ako muna ho ibababa at tayo ay maghuntahan mamaya. Bali, andito kami ngayon sa Alberta, ano to? Reproductive Center, ano ho? Ito, nag-undertime kami ng mahal na Reyna. Tapos may hinihintay lang tayo. Yung doktor, ano? Sa mga hindi po nakakaalam, dito po sa Edmonton, Alberta ay may ganitong clinic or hospital. Hospital ba ito? Clinic, no? Alberta Reproductive Center. Ayan, dahil nagtatry po kami ni mahal na Reyna na gumawa ng isang baby again, kung sakali. Kung ipagkakaloob ho, dahil yung aming anak ay matagal na hong hindi nasundan, 16 years old na. Mahirap po kasi nag-iisa, no ho? Yun lang po, na-share ko lang po. Medyo personal na to, pero at least hindi naman ho akong mahihiyang i-share, ano ho? At syempre, kung may mga sitwasyon po na nasa inyo na hindi magkaanak at papunta dito sa Edmonton, pwede po kayong magpunta rito sa Alberta. No, actually, family doctor muna. Family doctor muna. Yes, tapos nirefer ako sa OB-GYN. Okay. Tapos may mga pinainom sila sa akin gamot and then still hindi nagwo-work. So hindi na nila kaya din na. Okay. Medyo tumatanda na kasi ang mahal na Reyna. Kung sa makina palitin ang ang head gasket, ano yan. Yun, tapos na ho kaming kausapin ho ng doktor, ano. Bali, ang mahal na Reyna, ang sabi sa kanya ay kailangan daw niyang mag blood test, yan. Tsaka hearing test. Anong connection ng hearing test sa pagbubuntis? Yan. Ano yung ginawa mong step? Tapos may pa-ultrasound po. Ano yung ginawa mong step para makapunta ka dito sa sa... Hindi ako, yung family doctor. Okay, so nagpunta Tsaka muna... yung OB-GYN. Nagpunta muna po si mahal na Reyna sa aming family doctor, tapos ini-refer na siya dito sa Ni-refer ako sa OB-GYN. sa OB-GYN. Tapos yung OB-GYN, dinala ako dito. okay, yan. Tapos i-ultrasound yung ovary mo, tama? Ano sa may ultrasound? Yeah, may ultrasound daw, yan. Yan. Ang lamig. On the way po tayo ngayon sa kabilang clinic. No, not Clinic ba yan? Dynalife. Anong Dynalife yan? Diagnostic Center. So clinic nga din yan. Sabagay, clinic. Yeah. Nirefer po si mahal na Reyna para po sa Bloodworks. Ano po? Ikaw din, di ba? Bloodworks din po pala ako. Yan. Parehas kami itetest. Ano nga? Kung sino ang palitin ng piston. Yan. Balik, Kwan. Tawag doon. Yun nga ho, kami Kwan. Gusto pa namin magkaroon pa ng isang bata, ng isang baby. Ano ho? At malaki na ho yung anak namin. Ano? Kakanan na tayo dito. Yeah. Okay. Yan. Okay. Ay, malapit sa bahay. Malapit lang sa bahay, no? Pabalik naman yung sa atin, no? Yeah. Sana masikaso agad tayo dito. Hindi, mabilis lang dyan kasi, di ba, Mabilis lang dyan. pumunta ako dyan, blood test kagad ako. Okay. Ano bang weather ngayon? Parang negative 2 lang yata, negative 3. Ang lamig. Malamig ba? Medyo. Mahangin kasi. Nakakuha pa ako ng kapitoon at excuse me. akuan. Tapang nga. Sana nga tayo magka-baby, ano? Pag lalaki uli, si Edmonton, yan. Pag babae, Grabe naman. Pag babae, si Edna. Yan, malapit sa Edmonton. Siyempre, made in Edmonton. Yan.
Yan. Ito na ba? Mataas ang gasolina ngayon, no? 151. 151. Sa ano yan eh, sa may Walmart. Okay. Dapat dati pa tayong naggawa ng baby, ngayon tayo nahihirapan. Kasi kasabihan niya na matatanda eh. Pag matagal kang hindi nag-anak, mahihirapan ka doon makakabuo, no? Ganun ba yun? Oo, kasabihan yun doon sa amin sa Batangas eh. Napa-over yung family planning natin. Kami yung nag-family planning eh, kaso nga yun, iisa yung anak namin, yung katitipid ng katitipid. Hindi naman sa yung parang gano'n na din, syempre, di ba? Kasi, di ba, sa Singapore dati, di ba? Oo. Sa Singapore, parang kung naisip natin na mag-aanak ulit, titigil sa work, di ba? Oo. Tapos may application pa ako ng papuntang Canada before, Oo. di ba? Naisip natin kung mabubuntis ako, hindi matutuloy yung application ko, di ba? Okay. Kasi during that time na nasa Singapore, nasa isip natin, yung Singapore hindi siya pang long time. Pang ano lang siya, pang short time. Ulitin mo nga sa kanila yung ARC na yon. At least syempre, alam ko naman po na hindi lang kami ang ganito, no? Yung may anak na kami, no? Kaso nahihirapan po kami bumuo ng pangalawa, ano? O kaya yung iba sa inyo wala pang anak, ano? Mga bagong kasal or nahihirapan, ano? So, meron po ditong Alberta Reproductive Center dito sa Edmonton, Alberta. So, ang ginawa mo, pumunta ka sa family doctor natin, tama? Yes. So, sila yung nagbigay muna ng mga... So, family doctor, sila yung nagpaano sa'yo? Tinuloy niya yung prescription ng doktor ko from Newfoundland. So, Okay. niya ako ng mga medicine. Tapos ngayon, ni-refer niya ako sa OB-GYN talaga. Sa yung OB-GYN? specialist talaga. Okay. Diba? So ngayon, na-find out ni OB-GYN ko na matagal na ako nagtitake ng metformin tsaka letrozole. Yun yung mga pills para mabuntis ka kagad. And then, actually, pwede ka nang mag-unti-unti. Tapos, since sabi nila 39 na nga ako medyo maedad na. So, Wala ko, 41 ka na. Oh, grabe ka naman. Nagmamadali na tayong magbuntis. So, ngayon, kaya ni-refer na nila ako sa Alberta Reproductive Center. Okay. So, si Alberta Reproductive Center ang kumontak sa akin na binigay daw ni Okay. ni ko yung information ko. Ganun, Ito po, baka ho makatulong. Ano po? Yan. At syempre, yan. Patawirin muna natin. Dito na pala tayo. Yeah. Safeway, Oo, Saan dun dito? Sa Walmart, sa kabila. Diretso ka Okay. lang. Sa Meadow Lark tayo. So, ayos ho naman dito sa Edmonton. Yan, may mga ganito na yun nga, reproductive center, no? Sa mga subscriber ho natin, yan, na gaya ng sabi ko kanina, may kagaya ng sitwasyon namin, no? Ayan. Tapos dun ang entrance, hanap ka lang ng malapit na. Okay. Yan, andito na ho tayo. So, maghahanap muna tayo ng parking, no? Oh, yung malapit naman mahal kasi ang lamig. Yun ba yun? Yeah, dun ang entrance. Nako. Lagot ka, police. Yan. Bigla ka daw lumiko. Sige, patawarin mo si Lolo. Baka hulihin ako dito, sasabihin bakit ka nagkakape ng tanghaling tapat? Nakakatawa naman yung joke mo. Hindi. Sa Batangas kasi, ang nakakatuwa doon, kahit anong init ng araw, ang iaalok sa iyo kape. Pag nagpunta ka doon sa bahay sa Batangas. Maraming nagpa-park sa malapit sa entrance. Ang asawa ko, makikisuyo muna at ako'y hanap ng parking, ano? Ayun ho, tapos na hong kuhanan ng dugo, ang mahal na Reyna, ano? Kumain muna ho tayo ng donut, ano? Ang laki. Dapat pala dalawang kagat. Ay, ang mahal na rin nila sa Walmart. At galing kami ng Walmart namili ng kaunti. Pagdating din sa sasakyan, nakalimutan daw ang kamatis. Lagi ng gayon, ano? Bakit kaya gayon ng mga babae?
Tawag daw, ang mahal na rin na nga, gustong gusto nang magka-baby kami. Kahit ako ho naman, gusto na namin magka-baby, ano ho. At talaga napapanahon na. Dahil ang anak namin 16 years old na, ano ho. Ang sunod na gagawing step sa kanya, yung ultrasound yata yung kanyang ovary ba? O kung may titingnan. Masarap ah. Hihintayin lang ho natin siya at kamatis lang naman ang binibili eh. Tawag daw kahapon may nag-email sa akin na company sa Atchison. Tapos last week, hindi ko naikwento sa inyo, may naka-receive naman ako ng tawag sa may bandang Ledok. Kinukuha nila akong forklift operator. Yung isa, mataas ang sahod. Ay kaso, ang biyahe ko parang aabot ng 35 minutes. Ay dito na lang ako sa trabaho ko ngayon. Tsaka nag-decide na din ako na ayaw ko nga ng palipat-lipat, ano? Dahil mahirap po, panibagong pakikisama, panibagong training na naman. Tapos syempre, pag bago ka sa kumpanya, meron pang yung magbabago na naman yung cycle ng no, yung sa leave mo, no, 'di ba? Dapat kasi kailangan nating pag habang natagal ka sa kumpanya, nadadagdagan kada taon ang leave mo, no? Ay yun ang kailangan namin. At gusto nga namin din magbakasyon sa Pilipinas. Ay ayaw ko namang masilaw doon sa offer nila sa akin kahit medyo mataas kasi malayo yon. Tapos hindi pa ganito ang schedule na Monday to Friday. Sabi ko ganito na lang, malapit pa. Kontento na ako sa sahod ko ngayon kasi Monday to Friday. 2:30 labas ka na, bago mag 3:00 nasa bahay ka na, no? Tapos madali pang magpaalam, madaling mag-request ng day off. Mabait ang supervisor o manager, yan. Tapos ang pinakagusto ko ay magaan ang trabaho. Siyempre ho, nasa na tayo, 40 na, ano? Siyempre, patanda ho tayo ng patanda, dapat pagaan ang trabaho, ano? Naalala ko dati nung ako'y breakfast cook. Hindi ko na sasabihin kung anong restaurant ha. Dati akong breakfast cook. Grabe, durog na durog ho ang katawan ko. Sabi ko ito ang passion ko. Ako'y kusinero. Pero ayaw ko nung habang buhay na ganito ako durog na durog ang katawan talaga. Grabe ang aking pagod noon. Yun nga, nag-ship ako sa warehouse. Excuse po, syempre medyo mabigat ang warehouse, no? Nagbubuhat ka minsan ng na mabibigat, ano? Nagpipik ka ng order, no? Yun nga, tapos ito, napapunta ko dito sa kumpanya ko ngayon. Okay naman, warehouse siya, pero magaan. Hindi naman siya mabigat. Sabi ko, okay na ako dito sa company ko. Sabi ko nga kay Mrs. Kasi, na-share ko sa kanya na may tumawag sa akin, may nag-email. Yun nga, isang sa Lidok, isa sa Atchison, ano? Sabi ko, wag na, kontento na ako dito at kilala ko na yung mga katrabaho ko. Tsaka ang lapit lang ho sa bahay Yun ang pinakamahalaga, malapit sa bahay. Talagang kung ang pasok namin 6:30, oo nga, 6:00 pala. Oo nga, so kung ang pasok namin 6:00, 5:00 gising na ho kami. 'Di ba? Siyempre, nakain pa kami ng umagahan, nagkakape, ano. Mahirap po din ang papalit-palit ka ng trabaho, Tsaka dito sa company ko ngayon, may profit sharing, ano. Tapos parang may retirement plan pa. Ang sabi dito ng HR manager namin, mag-stay ka na lang dito. Kasi pag nakakuwang ka dito, naka 10 years ka dito na dire-diretso, ang laki ng makukuha mo dito. Kasi ang kumpanya natin, pag-grow, nag-grow. Ay siya, pupuntahan natin na mahal na Reyna. Tumawag na, kaya ho naputol yung pagsasalita ko kanina. Atin muna nga pupuntahan, nasa exit daw. Ay, yan na, yan. May dalang
Yan, yung nakakulay marong yan. Ano bang binili? Kamatis? Medyo umiinit na ho ngayon. Kaso ang Thursday magi-snow eh. Yan, dapat pag nasa intersection dahan-dahan, masyado na mga kumukuhan si Lola eh. Kumahataw agad eh. Yan, okay. Kung sa bagay, baka nagmamadali si Lola. Yan, dyan mahal na rin na. Bungis-ngis agad eh. Eto, pauwi na ho tayo ng bahay, ano? Galing tayo ng Meadowlark. Minsan mamasyal tayo sa Edmonton Public Library. Ano, Meadowlark ba yan? Meadowlark. Meadowlark. Tapos yung clinic ay, Dynalife? Dynalife. Dynalife, okay. Maraming Dynalife sa Edmonton. Na? Okay. All over Canada. So, kasi sa Toronto, ganun din, di ba? So walang bayad din yun? Wala rin? Okay, yan. Wala hong bayad yun, yung mga blood test, ano? Ano kayang lulutuin natin? May bangus ang niluto natin kagabi. Chicken niya yun, ano? Gusto mo tinola? O sige, may sayote akong binili. may sayote kang binili. Pahingi ng donut. Magkano isang gayaan? $2 something. $2 something. Sinubo ko ng dire-diretso, isang buo, hindi ko kinagat. Eh di ako'y punong-puno ang bibig ko, dapat pala hinahati. Masyado malaki. Dito ako nag-ultrasound, di ba? So ang next step, ultrasound na. Ang balik ni Kila sa school, April to. 2. Sana maipalabas na yung baka this week, no? Yung interview natin kagabi, no? Sa Spot Pinoy. Yan. Salamat ho uli. Yan. Sa bumubuo ho ng Spot Pinoy, ano? Excited ka lang? Oo naman, syempre. At yung mga nag-interview sa atin yung mga dating pinapanood natin hanggang ngayon, di ba? Yung mga dati na sinusubaybayan natin nung tayo pupunta pa lang dito, nagpa-plano na pumunta dito sa Edmonton, di ba? Kasi ang napapansin ko diyan sa YouTube, oras na may pinanood kang vlogger, for example, Pinoy vlogger in Canada, ngayon pagbubukas mo ng YouTube, Sila lang yung mga lalabas. ang mga lalabas yung mga kapwa din vlogger, parang konektado kinuha ni YouTube no? Yung parang related videos, di ba? Gaya nga nung sabi ko sa kanila kagabi, pinapanood natin si Team K, di ba? Ngayon, pag pinindot natin yung Team K, yung mga next video kay kina Boss Inags, kina Boss Rice, yan na. Yung Bamus in Canada, yan, oh. Sunod-sunod, so related, ano ho, yan. Nasa 156 tayo, no? At diretso na pala to sa atin, pauwi, ano? 156 eh. So kakaliwa tayo sa 111 yata o 110. Di ba ito nga yung nilakad namin ni Mama? Ano nilakad yun, ano? Tapos out ka na pala. Di sana kami nagpadaan sa'yo. Ano? Hirap na hirap si Oh. Mama eh. Hindi, at least na nakakita siya ng Exercise. exercise, nakakita ng snow. Nung time na yun, malamig. Pawisan si Mama. Wes, ay baka balot na balot ng jacket. Sino nga ba ang nag-decide sa atin? Parang yun ang tanong kagabi ng tatlo no? Na nag-interview sa atin Sino nag-decide sa atin na lumipat na tayo na Edmonton? Parehas naman tayo no? Decidido tayo no? No. Na maglipat na no? Pero nung unang dating ka ng Canada, okay ka na sa Labrador. Yan ho, 100% totoo yan. Nung unang dating ko dito sa Canada, 2019 no?
Ay baka po maguluhan kayo ha, kasi tinanong siya kung kailan ba nag-apply, no? Ang sagot mo 2017. 2017. Nag-apply ako nag-start ako mag-apply sa Indeed at saka sa Job Bank 2017 nung umuwi ako ng Pinas. Oo, pero nakaalis tayo 2019. kasi after parang ang tagal no? 1.5 year pa, no, di ba? Almost 2 years nga yun no? Bago na process yung documents natin, no? Ikaw kasi. Ha? Ikaw. Bakit? Di ka madukot sa trabaho, di ba? Oo, tatawagan kita, sasabihin mo, duty pa ako, hindi pwede. Ano nga ba yung naputuli ang kwento ko? Ayan, nung unang dating ko namin sa Labrador City, doon sa pinanggalingan namin, parang ayaw ko na hong umalis down. Parang komportable ako. Syempre, habang tumatagal tayo, may mga nakikita tayo na mga negatibong bagay. Pero may mga positive side ho din. Then, nakikita mo yung mga basic needs natin, mga pangangailangan na wala doon. Wala sa okay. Labrador. Pero kontento na po ako doon, So, pero na-realize mo, like hospitalization, na-realize mo pag mga major pero wala surgery, namang perfectong diba? lugar, di ba? Yung isang lugar, laging may negative yan at positive, yan. Yeah. Pero nung unang dating ko doon, ay nako, talagang Sabi mo, doon ka na. doon na tayo tatanda. Ayan, syempre, dumating na yung anak natin, yan. Tapos, nagustuhan ko kasi sa pinanggalingan natin, everything is 5 minutes, no? Talagang, parang natawa nga sila, sina Ma'am Ina, na sabi kong stoplight, iisa, di ba? Dalawa. Dalawa naman. Okay. Grabe ang taas ng gas. Magkano ang gas? From 132, naging 151. 1:32 kaninang umaga. Oo. 1:51 na ngayon. Anong oras na? Alas 4. Diba? Ganda ng sasakyan na to. Rare. Sierra Classic. Ay, payag ka pag nagka-baby tayo? Edmond pag lalaki. Pag babae, Edna. No. Di ba? Ayan ay pagkakaloob din. Ayan yun ho, andito na ho tayo sa bahay, ngayon ho araw ng Martes, At malapit na nga ho yung Holy Week, Talagang napakasaya sa atin sa Pilipinas. Nakakainggit, siya ay hindi ho matatapos ang araw na ito at na hindi ako nagpapaalam sa inyo, Kung saan ho kayo naroroon ay magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Siya ay maraming salamat ho sa inyo. Hanggang sa muli, God bless everyone. Masayang araw ho ng Martes sa ating lahat. Bye-bye! Bye-bye ka muna!